bilang kinatawan ng mga naunang member ng Bongbong Marcos United. Hindi po sa pagmamayabang, ako po ang una na nag-introduce ng Bongbong Marcos United sa probinsya ng Ilocos Norte. And Kader, siya ang isang, being the chairman, alam niya kung anong naging history ng involvement ng Ilocos Norte dito. Kaya I'm so thankful na ang mga kapwa ko, mga tiga Ilocos Norte, now supporting the Bongbong Marcos United Hong Kong Chapter 8. Palakpakan po natin yun. Siguro po, medyo nagtataka kayo bakit meron akong bitbit dito. So, may bitbit ako rito kasi hindi lang ako tumayo rito para maging parte ng Bongbong Marcos United. Pero, I'm here to give support, to invite you, fellow Filipinos working here in Hong Kong, na hindi nyo maintindihan ang ipinaglalaban natin kung hindi nyo bisitahin ang Ilocos Norte. Tingnan natin kung ano ang mga nagawa ng Marcos sa Ilocos Norte. Hindi lang Ilocos Norte, pero sa tingin ko, in the absence of the Marcoses, for more than 20 years, nag-focus po ang mga Marcoses sa Ilocos Norte. So, it's a complete transmission ng Ilocos Norte 25 years ago into a very, very new Ilocos Norte now. So, I'm so proud na sasabihin sa inyo ng Ilocos Norte ngayon ay tinalo niya, I'm sorry to those from Baguio, tinalo na namin ang tourist attraction. What I mean tourist attraction, yung mga bisita natin, foreign or locals. Ang sabi kasi, why go south if we have everything in the north? So that is Ilocos Norte. I'm here na tumatayo sa inyo sabagkat po ang Bongbong Marcos United, when Madam Governor Amy came to Hong Kong, nag-meet ko kami at saka nasabi ko po na meron nang nabubuong Bongbong Marcos United dito. Ang sabi sa akin, ipagpatuloy lang natin ito para sa ipagbubuti ng ating bayan. Ang magbibigay po natin hindi lang sa internet o kaya sa social media, pero ang magagawa natin, each one of us, nasubukan po natin ikampanya ang Bongbong Marcos for 2016. Kasi kung puro lang tayo social media, tayo-tayo lang nag-uusap doon. Why not try ourselves na hikayatin natin ang mga Pilipino? Siguro, sa dami natin to, it's one of us, mahikayat natin, tigil 5 tayo ng boto, napakalaking tulong po. So yung mga 5 tao na ating nahihikayat, hihikayat din po ng ilang members yan. So dadami, it is not only the Bongbong Marcos United Hong Kong Chapter po, pero sa buong Pilipinas. Magtulungan-tulungan po tayo. Walang tutulong sa bansang Pilipinas kundi rin lang tayo. Kaya po andito tayo na nagkaroon ng pagtipon-tipon dito to celebrate ang first year anniversary ng Bongbong Marcos. Pagpatuloy po natin yan. And we have to urge our compatriots here na please palawakin po natin ang ating paniniwala. Hindi lang po tayo. Sabagkat nakasalalay po dito, hindi puro sa atin to, pero sa ating mga sumusunod na henerasyon. Kaya hinihikayat ko sa iyo, mga kaibigan, mga kapwa ko loyalista, na pumunta ng Ilocos Norte at makita po ninyo kung ano na ang nangyayari sa Ilocos Norte. We have the first ever in Southeast Asia, yung wind farm natin. Napakalaki po yun, sa Baybanggi. Ngayon, katatapos po yung pangalawang segment yan, yung nasa Burgos. So, ngayon, kasalukuyan po ang pagudpod na ginagawan na ngayon ng windmill. So, it is first in Asia, it is first
in Ilocos Norte is first for the Philippines. Palakpakan po natin yun. Hindi na po ako magtatagal, pero I want to call on Ms. Keber. Annette, where are you? Annette, please, this is from our good governor of Ilocos Norte, and it's something for you and for the Bongbong Marcos United. It's an invitation. Pagkikita po dito, datin dito, sa loob nito kung ano, what Ilocos Norte offers. Kaya, kunti lang po to. Kaya ibibigay ko po kay Kiber, bahala na po kayo kung ano ang gagawin dito. Pero ang agin lang po, from the Governor of Ilocos Norte, and ayan po, may DVD, mapapanood po rito kung ano ang mga makikitang magandang tanawin sa Ilocos Norte. So, Madam Kiber, this is for Bongbong Marcos United. Sana po, ang sabi ko sa inyo, huwag kayong mababahala. Marami na kayong mga kaibigan from Ilocos Norte. We welcome you all to Ilocos Norte. Thank you.